Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kevin Leo. This reading is for you. April 1 to 15, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapa ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung warning, hindi yung negative warning yun para magkaroon din kayo ng idea. Awareness, action, change of action, decision, at mga pwede nyong maiwasan. Pero kung gusto mo talaga na positive, hindi itong channel na to para sa'yo. Sorry, baka ma-disappoint ka kasi, no? Pero try to analyze para magkaroon ka ng positive outcome, ha? Theodore, opportunities are waiting for you. Ibig sabihin, andun yung point of may mga sitwasyon na kailangan mo ng talikuran. May mga sitwasyon na kinakailangan mo nang pumasok sa bagong pintuan, sa bagong sitwasyon mo sa buhay mo na handun sa point na yun, kaya sinahan dito si door. Kumbaga, may mga nagbubukas o may nagbubukas na opportunity sa'yo, kaso siguro hindi mo napapansin or hindi ka lang siguro willing to let go sa mga merong interest ka sa ngayon. Kaya nahandun sa point. Pero, sinasabi dito na kailangan mong humakbang o kailangan mo nang tumalikod sa sitwasyon na sa tingin mo is not growing for you, no? Yun ang nakikita ko sa iyo, sa iba, sa inyo. And syempre have the courage, ayan nyo na, ano naman si ate, bobita naman sa English. And the journey, either physical or mental. Handito yung situation na medyo marami kang iniisip, maraming iba sa inyo, maraming gumugulo sa isip nyo, or habang tumatahak ka ng bagong path o ng path sa buhay mo, bago man yan, ulo pa kasi natin so say bago, di ba, is nagiging makipot siya, no? O kaya habang tinatahak mo ang journey mo this time is nandun yung point na ang daming gumugulo sa isipan mo, nandun sa point na yun, no? Yan. Siguro kailangan mo din ng mental peace this time, Leo. Sa nakita ko sa'yo dito, kailangan mong pag-isipan if okay pa ba, hindi ba, makakatulong ba, magsasucess ka ba doon. Yan, hando sa point na yun. Kumbaga, iba siguro sa inyo, baka i-accept nyo na to. Diba? Sa iba sa inyo, yung handun yung point of we come to physical. Yan, halimbawa, kasi dito si door, opportunities of physical. Halimbawa, gusto mo na mag-walking, mag-diet, doing something your passion. Sa iba naman, kung love life ito is, siguro nahandun yung point of yung may mga darating sa'yo, di ba? O kaya kailangan mong tumalikod sa isang sitwasyon and then going toward to your opportunities. Basta ipasok mo kung ano opportunity ang sitwasyon na yan sa iba sa inyo. And meron kang rabbit, too much concern with sex matter. Ikaw to or someone who's connected sa'yo, maybe nandun sa point na yun na pwedeng nandun yung point na isa siya sa nakakapagpapagulo sa iyong isipan. No? Kaya hindi ka makakapunta-punta dito sa bagong opportunities sa iba sa inyo. Kung sino man yan, may alaga ba kayong rabbit? Kung sino man yan sa buhay mo or someone who's connected sa'yo, kung bago ito, siguro mag-ingat ka na lang, Kasi dito, baka mapasok ka sa magulong relasyon. Kaya you need to think very carefully. Pwede rin ito sa sitwasyon na kung may mga bago, pwedeng yun yung tao na yun is hindi siya totoo sa'yo. Kasi handito si Rabbit. Hindi siya ganun katotoo sa'yo. So, nakikita ko sa'yo dito Pero mag-trust ka pa rin sa intuition mo. And we have the rooster din. May mga arrogant, boastful person you should not cross. May mga tatalak, no? Leo, yan may mga tatalak, baka magkaroon kayo ng mga hindi pagkakaunawaan, medyo habaan mo lang din yung pasensya mo, no? Kasi andito rin to Yan, maaari mga hindi pagkakaunawaan, mga tatalakan ka, o kaya magkakaroon kayo ng mga disappointment to each other, mga intense situation, o kaya may mga tao na may masasabi sa'yo, ganyan. Alam ko naman na
ready ka naman din dyan sa yan. May tao rin na mataas ang pride, ano? Kaya ingat ka rin sa mga taong mapapride. Maybe ikaw kasi medyo ma-pride ka rin, Leo, no? Yan. Pero use your pride in a good way, in a nice way. And syempre, yung mga taong sakim at makasarili, sana hindi rin ikaw ito. Yan, ingat-ingat ka na lang sa iba sa inyo. Yan, may magkakaroon ka ng mga valid criticism mo. Ingat kayo sa mga ganyang sitwasyon ha. Medyo wag lang din patolera. Pag-isipan talagang maigi before you take it action, before ka magdesisyon, before ka magsalita, mga ganyan. And dealing or relationship with a younger man. Ikaw ito or maybe pamangkin mo, kapatid mo, mas nakakabata sa iyo, kaibigan mo, no? Pwedeng doon sa point na iyon. Pwedeng siya si younger woman ang bibigyan mo ng opportunity for a new something, pwedeng ganun, parang magkakausap kayo sa sitwasyon na ninanais niya o kaya ikaw ito sa kanya na nandun sa point. Or kung sino man ito na baka siya yung medyo magulo yung isip, di ba? O baka siya yung itong tao na to na kapagpapagulo ng isip mo. Pwede rin kung sino man ito, no? Kung sino man itong lalaki na ito, tingnan pa rin natin. And someone is behaving stupidly. Ay, hindi magaganda yung card mo, no? Kaya medyo, mo na lang din. Pero sana hindi ikaw rin ito. Basta, wag ka magiging impulsive lang talaga. Di ba sabi ko nang palagi sa inyo, if the emotions is high, intelligence is low. Nakakabobo. No, mas unahin natin yung isip natin. Yan, kung sino man ito, pwedeng itong younger man na to, o taong mas bata sa'yo, o kaya naman is kung sino man niyang karelasyon, kung sino man yan, itong kasama sa trabaho o anything. Yan. Someone will try to make you do something against your will. Andito si Dor kasi, no? Sa nakikita ko to. Also, di sa struggle din kasi ito sa nakikita ko. Siguro pagdating dito, tsaka si Dor, pwedeng may mga gugulo talaga sa isipan mo. Na imbis na ikaw is makapag-move on or imbis na o pwede rin kasi ito isarili mo, no? Ganyan. Halimbawa, you're doing something stupid na alam mo sa tingin mo is hindi mag-work out. Alam mo sa tingin mo na ikakabaksak mo, di ba? Kailangan pumasok ka sa bagong door. Kumbaga, nandito ka sa point na sarili mo na rin yung kalaban mo dito sa situation mo. Di ba? Also, the younger man kasi is the revert situation, Kaya siguro it's time to revert din sa ibang aspeto ng buhay mo, Leo. Dito rin sa sitwasyon mo, yan, may mga tao kasi marami kang turkey, meron kang manok, ay tandang, meron kang criticism, meron kang peacock, ganyan, tsaka baboy. May mga alaga ba kayong baboy, peacock, manok, tandang? Yan ang nakikita ko sa'yo dito. Siguro yun yung mga tao na against sa'yo. Yan ang nakikita ko sa'yo dito. Yung mga criticism ka talaga nila or you criticism this person. Pwedeng nado sa point na yun. Yan. May mga taong gagawa sa'yo ng hindi maganda. Pwedeng karelasyon din yan, ha? And a distant friend is thinking of you. Pwedeng itong younger man or someone who's connected pa sa'yo. Yan, may tao na nag-iisip. Pwedeng ex, mga ganyan. No? Ako nakikita dito. Pero mag-ingat ka kasi kung titingnan ko itong 4 na card na ito, pwedeng ikaw is meron kang kakilala or pwedeng a person who's connected sa iyo, kung sino man ito, na loyal kuno. Ibig sabihin hindi totoo, ha? Or ikaw ito sa kanya, ha? Ganyan. And broken wishbone wish will not be granted. May mga sitwasyon talaga na pag hindi ka umalis at naggawa ka ng stupid something when it comes to yourself, dahil yun na makapagpapapigil sa'yo, hindi talaga magagrant ang wish mo. No? Kaya, i-reverse nyo ito hanggat maaari, ganyan, no? Halimbawa, marami kasing klase ang no? Basta siguro naiintindihan nyo naman siguro kasi intelligent naman kayo, Leo. Yan, halimbawa, ikaw tinatamad ka o kaya may mga blockage ka na ginagawa na doing something wrong talaga, di ba? Hindi talaga magagrant yun, di ba? Pag-isipan mo talaga maigi. Kung may mga opportunity na darating sa'yo, pag-isipan mo maigi. Can I grab it or hindi? O can I move it? Hindi. Pag-isipan mo. No? Kasi ikaw yung magdidesisyon nito. Kasi di sa revert. You need to be loyal.
sa bagong oportunidad na darating sa'yo. Or, hindi man siya bagong oportunidad, sa opportunity na meron ka sa ngayon. No? Nahando sa point na yon. Kailangan mo i-push forward yon. So, nakita ko sa ito kasi hindi talaga siya mag-grant. And sa iba naman sa inyo is nahando yung point na merong kang hinihiling or inaasam na sa sitwasyon mo, sa buhay mo, na hindi siya mag-grant. Kasi because of your behavior, because of your siguro may mga things to do ka na ginagawa na hindi on and off pwedeng nahandun sa point na yon, di ba? Kaya wag lang natin isisisi sa iba or wag niyo lang isisisi sa iba din yung yung sitwasyon kasi tayo yung final decision in life, di ba? Yan. Kaya i-reverse nyo yan ha, i-reverse nyo. Oy, meron ka ring dalawa. Dealing or relationship with a man. Meron kang younger woman and a man. Pwedeng itong tao na itong dalawa na ito is loyal or pwedeng isa dito is matigas ng ulo, hindi nakikinig, medyo pala kung ano man yan. Pwedeng ganon. Or kung sino man itong man, pwedeng siya yung nagbibigay sa'yo ng wish na hindi nagagrant yung wish. Siya yung blockage, kumbaga, no? Kaya handito rin si door. Diba? Or pwedeng itong dalawa na ito, ang mga ganyan, si Turkey, si criticism, kasi ito yung makeup sa kasi di ba? Mga nagmamarunong, mga nagmamagaling, sana wag ikaw iyan. Mahilig kayo sa tea. Diba, handyan si Tandang, tsaka si Pikak, tsaka si Baboy. When it comes sa sarili mo rin, daw, diba, sa sarili mo din, siguro nahandun yung point na may mga sitwasyon na you're not hindi mo pa siya you're still holding, kumbaga nahandun ka sa point na you're still holding the situation na it's not working to you anymore, o kaya yung you're holding the situation na sa tingin mo is hindi naman ka doon, hindi ka magsasucess doon, ganyan. Kaya handito si Door, lumalabas si Door. You need to be loyal or you need to commit sa situation, sa opportunity mo, 'di ba? Huwag yung maraming focus ka lang sa isang daanan or focus ka lang sa nakita ko sa iyo. Saka sa pera din ingat ka sa pera mo, Leo. Dito, hindi kasi maganda yung pera pagdating doon. Tingnan natin ang iyong energy. Energy po ni Leo. Energy ni Leo. Saka sa mga kasamahan sa trabaho, ingat ka. Pwedeng sila, itong dalawang to, pwedeng to yung a friend who become loyal. Pero ingat ka pa rin kasi nandito si Club. Basta mag-ingat ka. Trust ka sa intuition mo. Your energy is the Ace of Wands. Energy po niya. Okay. Okay, when it comes sa yung energy, ang energy mo naman is may mga sitwasyon na minsan nag-on and off, something ganun, on and off the actions, ganun. May mga sitwasyon din na maaari makakaramdam ka ng mga frustration, katamaran, may mga situation na magkakaroon ka ng mga pagpapaliban, parang on and off nga siya, ganun. Yung energy mo rin, ang nakikita ko sa dito, may mga iisipin ka na how to develop this, mga ganun, o kaya may mga isipin ka na layunin mo sa buhay, ganyan, na pwedeng yung iba doon is hindi mo ma-progress, hindi mo ma-process, may mga sitwasyon daw na when it comes to energy, may mga sitwasyon kasi na parang hindi mo siya, hindi ka magkakaroon ng strategy, yun ang pinaka yun ang pinaka isipin mo maigi kung tama or hindi yung sinasabi ko kanina, 'di ba? Tsaka handun din yung point of energy na delay and actually this is a stagnant yung iba sa inyo maybe there's a stagnant situation pagdating sa iyo, pwedeng sa pera, pwedeng sa karelasyon, pwedeng sa mga ginagawa mo, ganyan. Or ikaw rin kasi yung blockage dito sa sitwasyon kasi puro yan yan, no? Yun ang nakikita ko sa yung energy. Yan, maaari na doon sa point na hindi ka gaano medyo poor yung management mo sa ibang aspekto ng buhay mo, nandun ka sa point na yon. Pagdating naman siguro sa sarili mo, when it comes to physical, kasi may lumabas din na physical, siguro na yung point na kailangan mo talaga na
mas marami kang kainin na na vegetable than sa mga pasaway food, no? Mga nandun sa point. Pag-isipan mo talagang maigi. Yan. Dito sa sitwasyon. You need to start a new beginning into your life this time. Basta know your layunin, have a clear goal, palagi ka talagang kailangan kasi is magkaroon ka ng solid beginning sa sarili mo talaga na kailangan mo panindigan yun. Ganun talaga. Anong parating kay Leo? Tsaka medyo kapit lang kasi medyo impatient ito, no? Yeah, may mga time na iiksi talaga yung pasensya mo. Ingat ka. Parating. Parating po sa kanya. Okay, when it comes sa parating sa iyo. May nag-aano sa tenga ko. Okay. Parating sa iyo. Sa iba sa inyo is yung iba sa inyo is may bagong opportunity talaga na darating. No, sa iba sa inyo is may mga tatahak daw kayo ng bagong direksyon sa buhay. Or yung iba is babalik kayo simula sa simula. Kumbaga, you will back from the basic, from the top, from the beginning. Yun ang parating sa iyo. Ang halimbawa, may bago kang trabaho, o kaya may situation na nagtapos na sa'yo, then you will back from the basic, you will back from the beginning, mag-uumpisa kang muli, mga ganun. No? Yeah, may mga pag-uumpisa. And then also, ang parating din sa iyo is andito na yung magkakaroon ka na ng pagpupursige or pagtsatsaga or yung you are willing to fight to something na you want na maging maganda yung resulta na doon ka sa point na yun. Yung iba sa inyo ganun. Sa iba naman sa inyo is may hinihintay ata kayo dito sa situation, no? Yun ang nakikita ko. And yung iba sa inyo, you're feeling stuck, nagkakaroon ng mga self-questioning sa sarili. Yung tulad ng sabi ko, dissatisfaction and on and off action na handun sa point na yun. Parating din sa iyo is, may mga bagay ka daw na you want to recover from a difficult situation into your life. Leo, no? Yun na parang nandun sa point na pagsisiyasat, naghahanap ka talaga ng katotohanan, o may mga hinahanap ka, nire-research ka, ganyan. Ganito ba? Ito ba? Yun ba? Tama ba? Ito na lang, ganyan. Parang nandun ka sa point na yun, yun, ang nakikita ko. May mga bagay ka na ini-evaluate this time sa nakikita ko sa'yo dito. Yun. And then also, ang parating sa iyo is merong babae ako nakikita na maaring makakatulong sa'yo or tutulong sa'yo or hihingi ka ng tulong sa kanya. Babae. Ako nakikita dito. Actually, may offer sa'yo, no? Yan. You offering something or ikaw mag-offer or siya ang mag-offer sa'yo. Vice versa. Ako nakikita sa'yo. Tsaka ingatan mo daw yung sarili mo, Leo. Kasi baka daw may mga time na sikmuraing ka, sumakit yung bandang tiyan mo, magkalma, yung tawag doon, parang kumulo-kulo, o kaya ay kung may menstruation ka, baka yun. Yan, medyo may mga pananakit when it comes sa bandang gitna or tiyan mo. Kaya ingat-ingat na lang din. Or maybe yung tao na yon ang hihingi sa'yo ng tulong, pwedeng na doon sa point na yon or tutulungan mo, ganyan. Ingat na lang din sa health issue mo, ha? Yan. May tao. May taong ako nakikita dito na na magkakaroon kayo ng pag-uusap. Oo, may taong magkakaroon kayo ng pag-uusap. Babae. May babaeng kakausap sa'yo.
Sa iba dito, lalaki kasi to eh. Pero halimbawa, lalaki ka, babae makakausap mo. Ganyan. Pero yung nakita ko ito, babae. Or, basta ano to eh, either malapit to sa'yo. Malapit to sa'yo. Dapat iwasan. Dapat mong iwasan. Okay, ang dapat mong iwasan, Leo, dapat mong iwasan is, syempre, hindi ka yung mapanghinaan ka ng loob, no? Yung hindi ka mag-continue to find your goal, ganyan. Nandun yung point of kailangan mo talaga ng movement, kailangan mo talaga mag-action. Tandaan mo palagi, the time is gold. No, don't waste time. Ang sinasabi dito, iwasan mo yon. Iwasan mo yung mas stagnant ka, ganyan. Iwasan mo yung katamaran, iwasan mo yung mapanghinaan ka ng loob, ganyan. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng fixation sa sarili mo, ganyan, physical, emotional, spiritual man yan. And then, nandun din yung point na kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan isaayos, iayusin, i-recover, kumpunihin, mga ganong sitwasyon, no? You need mo talaga ng movement. Kumbaga, wag ka rin na magpakakaroon ng mga pagpapaliban in life, ganyan. Andun din yung point na kailangan mo rin talaga maghigpit sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa pera man niya, sa iniinom, kinakain, kumbaga sa sarili mo, boundaries din siguro, no, sa iba sa inyo, or limitation is needed na hando sa point. Love. Kapusta po ang love ni Leo? Kailangan mo talaga dito is revert, no? Kumbaga ibalik mo yung dating ikaw or ibalik mo yung hindi yung ibabalik mo yung dating masaklap yung buhay mo, hindi yun ha. Hindi yun yung dating nahandun yung confident mo, nahandun yung lakas ng loob mo, handun yung luck mo, kaya ibalik mo yun. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Leo. Ay. Okay, when it comes sa iyong love. Ay, may dadagdag ako dito ha. May nakikita ako na Leo is check-up, doctor, hospital, rehabilitation. O may mga maintenance situation. Yun may nakikita akong gano'n. When it comes sa love, sa single, ay, bigo to Sa single, merong taong nasaktan ng dahil sa'yo. Pwedeng handun yung point na hindi mo siya pinapansin, dermatology ka, pero ang gusto niya pa rin is ikaw, ganyan. Maaring may distance kasi, pwedeng magkaiba talaga kayo ng edad, or handun yung point na magkaiba kayo ng, lugar. Halimbawa, nasa ibang bansa, mga ganon. Kung may parating, meron naman eh. Maring nakakausap mo tayo, lovers, Pwedeng nakakausap mo sa ba internet or makikilala mo sa ba internet sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, may mga nabigo na sa inyo. Siguro, nilet go nyo to. Pero still naman, they spying you. Parang nakikita ko dito. Okay, kung ikaw naman is nagkahiwalay kayo, sa ngayon, kung nagkahiwalay kayo ng tao na to, hindi ko alam kung bakit, pero this vice versa, this person is nandun sa point na lonely, no? Nandun sa point na yon, parang na in a dark place siya na sitwasyon at naghihintay. Gusto pa rin naman niya ng union, they still spying you, feel pain, gusto pa rin niya ng getting together. Andun yung point na magkakaroon muli kayo ng pag-uusap nito sa nakikita ko sa ito. Kasi merong akong nakikita messages ako nakikita dito. Pero may pag-iwan sa ere, no? Hindi ko alam kung ikaw yung magte-text o siya yung magte-text. Nandun sa point na yon. Ako nakikita dito. Sa mga nagkahiwalay ito,
Nagkakaroon ng ano parang isa sa inyo humihingi ng payo, no? Yeah, may paghingi ng payo or pwedeng may taong nagpapayo. Ako nakikita kasi nando yung pagkalito situation. Yun. It's more on sadness. Ako nakikita dito. Vice versa. Yan. And then also, kung kayo naman is may third party relationship, kitang-kita, 'di ba? May iba dito, third party or maybe ikaw ang third party kasi may pamilya na to or may karelasyon. Ako nakikita, yun na nga lang, is your choice to, no, sa situation mo. Choice mo na lang to. Siguro minsan may mga time na ano talaga, hmm, may boundary may boundary sa situation para nandun sa point na ikaw yung naghihintay, hintay ka lang ng hintay. Yeah. Well, ewan ko, nasa inyo naman kasi ito it's your choice, sabi dito, it's your choice. Pero dito, may sa third party, alam mo na yung gagawin mo, no? Yan. Baka may mga time mag-away kayo nito. Baka o kaya hindi kanya maintindihan, ganyan. May mga time na magiging cold siya sa'yo, ganyan. O ikaw sa kanya. Kung walang third party dito, kasi andito, alam mo, nandito kasi si disloyalty. Yun. Ganon din naman sa nagkahiwalay, kaya kayo nagkahiwalay, diba? Because of the third wheel. Kung kayo is walang third party relationship, no? If there is no third party relationship, pwedeng isa sa inyo is busy. Andun yung point. May problema ba kayo sa pera? Or isa sa inyo may problema sa pera or sa trabaho? Yun na nakikita ko dito. May mga time daw na hindi kayo magkakaunawaan, no? Kaya habaan mo lang yung PC mo. May mga time na hindi kayo magkakaunawaan or madi-disappoint ka lang sa kanya, pwedeng nahado sa point na yon, or maybe itong tao na ito or ikaw, vice versa, meron pinagdadaanan na medyo nagiging sad, no? Yun ang nakikita ko dito. But still, aware naman kayo sa isa't isa. Ando yung pag-o-offer, hindi ko alam in what way yung offer. Pwedeng palagi siya nagte-text sa'yo, o kaya palagi kang o kaya may mga nakaka-receive ka sa kanya. Pero alam mo, Leo, yung partner mo, or maybe this is sinungaling. May pagsisinungaling siya sa'yo. Yun ang nakikita ko sa kanya. Siguro ramdam mo naman to. May sinungaling factor kasi ako nakikita. Kamusta po yung money ni Leo? Money ni Leo. Okay, Leo, when it comes, you have the 9-9. Alam mo, 4 na yung 9 na lumabas sa'yo. 4 na. Kanina, 2 rin yung 9 Pagdating sa money mo naman, hindi ko naman nakikita na satisfy. Kumbaga, hindi ka nawawalan, no? Hindi ko nakikitang nawawalan ka sa nakikita ko sa'yo dito. Meron at meron ka. Yun nga lang, talaga, may mga time daw na siguro pasaway ka rin pagdating sa pera mo, sa nakikita ko dito. Kasi oji sa 99, no? Siguro may mga time pasaway ka, kung ano lang daw kasi yung tinabaho mo, parang yun lang din daw yun daw yung makukuha mo. Ganyan. Ako nakikita sa'yo. Pagdating sa pera. Kumbaga, satisfy naman, may mga parating o may mga reward or success naman ako nakita sa pera mo. Pero yun nga lang, siguro, ikaw rin kasi yung problema dito no? Kasi andito ka. Ikaw rin yung magiging problema sa pagdating sa kaperahan mo. Kung siguro, the way you handle it, nahandun sa point na yun, siguro, wag lang munang bumili ng bili na kung ano-ano, ganyan, ng gusto ko to, gusto ko yan. Siguro, pag-isipan mo talagang maigi kasi, ikaw yung sarili mo ang magiging blockage mo pagdating sa pera. The way you handle it, the way yung paano ka mag-expend, kasi lalabas siya dito. Kaya trabahuhin mo siya. No, medyo minsan nagiging weak kasi yung situation. Sa iba sa inyo, siguro may tao na hihingi sa'yo ng tulong pagdating sa pera or may tutulungan ka pagdating sa pera. Arigato naman si God bless.